Vice Ganda concert joke, humantong sa fast food wars, and Curtis and Kim Chiu nadamay sa galit ng mga Duterte supporters. Paolo Avellino biglang nagparamdam sa mga Kim Pao fans. Mga fans, excited na. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, grabe! May mga bago na namang kumakalat na chika na pinag-uusapan nga ngayon online. At hindi lang basta simpleng balita ha, kundi halo-halong showbiz at politika ang tema. Ang bida, wala yang iba kundi si Vice Ganda at nadamay pa ang mga kaibigan niya na sina Ann Curtis at Kim Chiu. So paano nga ba nagsimula ito? Nitong nakaraang linggo kasi or Sabado, sa big concert ni Vice Ganda kasama ang Asia's Songbird na si Regine Velasquez Alcacid sa Araneta Coliseum, todo energy ang dalawa. May kantahan, tawanan, kulitan. Pero may isang biro si Vice patungkol sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. At dahil sobrang laki ng pangalan ni former President Duterte at solid ang base ng supporters niya, ayun, mabilis kumalat ang clip sa social media. Kaso, ayun na nga, hindi natuwa ang maraming DDS o Duterte diehard supporters. Para sa kanila, hindi dapat ginagawang biro ang dating Pangulo, lalo na yung konektado sa issue ng ICC. Ang resulta, may panawagan na i-boycott si Vice Ganda at dahil endorser siya ng McDonald's, nadamay na rin pati ang brand. Syempre, hindi pinalampas ng netizens ang chismis na ito. May mga nagsabi pa na lilipat na daw sila sa Jollibee o Chowking para safe. Pero mga ka-trenders, eto na nga yung plot twist na parang teleserye, ano? Naalala kasi nila na si Ann Curtis pa lang isa sa mga main endorsers ng Jollibee at si Kim Chiu naman para sa Chowking. At alam naman natin, parehong open supporter noon ni Vice President Leni Robredo ang dalawang ito at kabilang nga sa mga kakamping. So ang ending, may ilan sa mga DDS na nagsasabing baka sa turo-turo na lang sila kakain dahil parang kahit saan sila pumunta, may celebrity endorser na hindi nila gusto sa politika. Imagine mo yon, mula sa political drama, naging fast food wars ang eksena. Kung isipin nyo mga ka-trenders, medyo nakakatawa pero nakakapagod din kasi parang lahat na lang ngayon may political angle. Kahit pagkain, dati pag sinabing saan tayo kakain, simple lang. Pero ngayon, may dagdag na tanong, sino ba endorser niyan? Ngayon sa social media, hati nga ang opinion. Yung iba sinasabi na sobra na ang pagdadamay sa ibang artista. Trabaho lang naman ang pag-i-endorso. Wala namang kinalaman yon sa political stand ng tao. Yung iba naman naniniwala na hindi talaga maiiwasan kasi kapag kilala kang personalidad, lahat ng galaw mo at connection mo ay binibigyan ng kahulugan at kulay. Kung tutuusin, isang joke lang dapat to sa concert. Pwedeng magkaibang opinyon pero hindi sana kailangan lumaki ng ganito. Ang kaso, sa bilis ng internet at social media ngayon, isang post lang at meme, boom, trending agad. May kanya-kanyang analysis at minsan pati mga walang kinalaman na dadamay. Ang tanong ngayon, hanggang saan kaya aabot ang ganitong boycott culture? At para sa mga brands, paano kaya nila i-manage ang ganitong klaseng sitwasyon? Lalo na't maraming celebrity endorsers ang may kanya-kanyang political stand. Isang bagay lang ang malinaw mga ka-trenders, ano? Sa panahon ngayon, hindi lang basta pagkain ang pinipili natin. Parang pati political preference natin kasama na sa menu. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Eto na nga, may pa-good vibes na naman para sa lahat ng Kim Pao fans. Alam nyo ba, bigla nga nagparamdam si Paolo Avellino sa Facebook page na. At oo, alam nating lahat na posibleng admin lang ang nagmamanage ng page pero kahit ganoon, iba pa rin yung kilig pag may ganitong post. Para may pasimpleng pahiwatig na baka may paparating na naman tayong ganap o aabangan kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Ngayon, eto na yung nakakakilig na part. Sa post kasi ni Paolo, may
collage ng mga kuha nila ni Kim sa beach at sa tabi ng mga bato. Mga candid shots na puno ng tawanan at asaran. May kuha pa na pinipisil ni Kim yung pisngi ni Paolo, tapos si Paolo naman pilit nagpapakitang walang reaksyon pero halata mo yung aliw sa mukha niya. Meron ding yakapan habang nakatingin sa camera na parang sinasabi na ready na ulit silang maghatid ng kilig. Kuha nga ito sa kanilang teleserye na Pinoy adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Tapos yung caption niya, simple pero may dating. Tinatanong niya kung namimiss na ba natin ang Kim Pao. At ayun na nga, sumabog ang comment section. Ang daming nag-react, ang daming nagparamdam na matagal na nga nilang inaantay ang mga ganitong paramdam. Yung iba gusto araw-araw may ganitong content para laging may good vibes. Halos lahat pare-pareho ang sinasabi. Sobrang miss na nila ang tambalang Kim Pao at gusto na nilang makita ulit ang dalawa sa isang proyekto o kahit isang simpleng appearance lang. May mga nagsasabi pa na nawawalan nga daw sila ng gana magtrabaho kapag walang update mula sa Kim Pao. Naku, iba na yan. Kung iisipin, halos malinaw na sa lahat kung bakit biglang uminit ang hinala ng mga fans. Baka nga, sabi nga ng ilan, baka may kinalaman ito sa nalalapit na teaser ng The Alibi. At kung sakaling totoo nga, siguradong mapupuno na naman ng Kim Pao clips at memes ang social media. Kilala kasi natin ang tambalang ito, ano? Kahit simpleng tinginan lang, sapat na para magpakilig ng sobra sa mga manonood, lalong-lalo na sa kanilang Kim Pao Nation family. Ang nakakatuwa pa, kahit simpleng post lang, walang malaki o bonggang announcement, grabe pa rin yung epekto. Para bang biglang recharge yung kilig ng mga fans na matagal nang naka-standby. Isang simpleng update lang, pero naging dahilan para magbalik lahat ng alaala ng mga sweet moments ng Kim Pao sa mga past projects nila. Kaya sa ngayon mga ka-chenders, standby mode muna tayo. Pero kung ako ang tatanungin, parang hindi na tayo maghihintay ng matagal bago ulit sila magpakilig. Habang wala pang malinaw na anunsyo, pwede nating balik-balikan yung mga dating photos at clips nila para tuloy-tuloy ang kilig. Kasi kahit throwback lang, sapat na para mapasaya ang araw ng isang Kim Pao fan. At syempre, pag dumating na yung araw na may bago na silang appearances o pag inilabas na ang teleseryeng The Alibi, siguradong magwawala na naman ang timeline ng ating mga social media accounts. Kaya ngayon pa lang, mag-ready na dapat ang puso natin. Dahil kung kilala natin nga ang Kim Pao, hindi lang basta kilig ang ibibigay nila, kundi yung tipong mababalik lahat ng feels na matagal na nating hinihintay. And there you go mga ka-chenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!